Hi there mga kapatid! It's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel! But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. Hi! It's another day mga kapatid. So, ito yung continuation ng kahapon na present ko sa vlog ko. Ipapakita na ni Maharlika dito yung naging result nung authenticity ng video na di umano'y nagpopolvoron si BBM. So, tunghayan natin yung report na to ngayon. It was taken a day ago already, pero ano lang, itatakal ko lang yan kasi hindi ko na siya na-include dun sa video ko kahapon. So, panoorin natin mga kapatid. No? Yeah. Okay, usapan natin yung Yeah, go ahead. authentication. Okay. Si attorney wants to talk about the authentication, no? Okay. Yeah, let's just talk about the authentication. Maharlika, you came out with the authentication recently of the video, the cocaine video, no? Kasi agad-agad 'di ba ang sabi ni Abalos at saka ni Gibo, fake daw 'yon. At saka may mga veiled threats pa. Can I start with the question? Yes, go ahead. Ang dalawang level of questions that you will attribute to the video. Number one, kasi ang sabi nila, baka isang Chinese man lang naman daw na mukhang kamukha. So, is there an authentication doon sa facial recognition whether or not the person being seen in the video is the president? And number two, whether or not na-tamper ba yung video? Okay. Number one, sasagutin ko kung na-authenticate ba na si Marcos Jr. yon. Actually, ang nangyari kasi dyan, attorney, siguro, sabi ko nga, more or less, mga 8 na forensic agencies ang tinawagan ko. So, yung mga tinawagan ko, nung sinabi ko ang politician, nung sinabi ko na ito ay politician sa Pilipinas, ayaw nila. Kasi ang gusto nila is kung ito daw ba ay gagamitin sa korte. So itong nag-authenticate, hindi ko sinabi, wala siyang idea actually kung sino. Kasi ang gusto ko lang i-prove na yung video ay authenticated, ibig sabihin untampered. So wala pa ako dun sa stage na to compare other video ni Marcos Jr. with that video na hawak ko. Pero ang sabi ko naman sa taong bayan, dahil ang depensa ng DND at depensa ng NBI, ito daw ay Korean. So how come naman, sabi ko, how come na kung yun ay gagawin ko o gagawin ng kaibigan nila, maghahanap pa ba tayo, attorney? Ay, mayroon ba akong resources o mayroon ba yung kaibigan natin na resources para maghanap ng kamukha ni Marcos Jr. para lang masabi natin sa taong bayan na si Marcos Jr. ay gumagawa ng sumisingot ng pulburon. So wala pa diyan sa stage ng forensic analysis. But one thing na malinaw ay yung video na yon ay hindi siya tampered or altered. And your proof to that is anong level of authentication yan? Okay. So actually, as I explained sa vlog ko, so yung audio analysis, inanalyze din ng forensic, which is meron talagang audio, merong audio stream, pero hindi lang siya audible. And doon sa video analysis ay 4 na methods ang ginamit niya, no? Yung number 1 ay yung tinatawag niyang structure analysis. So, in-examine niya yung tinatawag na metadata at yung binary data para ma-determine niya kung ito daw ay may third-party editing software na ginamit. So, based on that analysis, walang, sabi niya nga dito, in this case, no third-party software was detected, suggesting the video has not been edited. So yung pangalawa niyang analysis, ito yung GOP structure, o method rather, GOP structure and frame analysis. Na kung saan, ibig sabihin, yung group of pictures, yung mga structures nun na pinakita niya, na inaral niya dito o inanalyze niya, ay wala talagang, ito, basahin ko, sabi niya, the group of picture structures refers to the sequence of frames in the video. Sabi niya dito, each frame type
FIPB serves as a specific purpose in video encoding. By analyzing the pattern and size of this group, it is possible to determine if a video has been edited or remains in its original state. The analysis of the video's GOP structure and frame type supports the conclusion of non-tampering. The GOP size is consistent with only minor deviations, and the frame type pattern follows a regular sequence typical of standard video encoding processes, further indicating that the video has not been edited. So ito yung frames na pinapakita. Sorry. Ayan. Ayan po yan. Ayan. So yan yung frame. Ito yung analysis na ginawa niya. And number 2, analyze niya yung entropy analysis. Okay, which is, ito yung, na-explain ko na ito ng ilang beses. Pero ang sabi niya dito, ang entropy measures the randomness of complexity of pixel values in video frames. Consistent entropy values across frames indicate that the video has likely not been tampered with. As tampering would disrupt this consistency, the analysis revealed consistent entropy across the frames with values and gradually increasing and corresponding to scene changes or varying levels of detail. All entropy values fell within effective thresholds, suggesting no significant abnormalities. So this uniformity supports the conclusion that the video has not been tampered with. So, as tampering typically introduces irregularities in compression and disrupts the entropy balance. So ito yung kanyang study. Ayan po yung entropy levels. So sa mga expert dyan, alam nila kung ano sinasabi ng forensic analyst na ito. And another thing is yung visual analysis. So yung visual analysis, sabi niya dito, I carefully examined the video to identify any obvious sign of tampering, such as cuts, edits, or inconsistencies in the footage. So, di ba, yung pag nagano tayo ng video, like ako, pag gumagawa ko tayo ng reel, di ba, puputol-putulin natin. Tapos, may editing, may tinamper ka talaga. For this time, this analysis na sinasabi niya ay wala talagang tampering na naganap. Sabi niya, an additional observation in the visual analysis was the presence of salt and pepper compression artifacts, which appear as small black and white specks sporadically throughout the footage. These artifacts are natural result of standard video compression processes and are commonly found in videos that have been saved or transmitted with some loss of quality. Their presence supports the notion that the video has not been reprocessed by AI, as AI-generated videos often attempt to eliminate such imperfections or may reprocess them in a way that creates abnormal shapes. Ito po yung sinasabi niya. So na 4 frames. Ito yung mukha ni ito yung mukha ni Marcos Jr. Ayan. Yeah. So yan. So actually, sabi nga ng analyst sa akin, supposedly ako talagang gusto kong ilabas ito sa publiko, pero ang sabi niya no. Sabi niya, save that. Hindi niya ako inalaw save that for let's say pag pinalan ka ng case, I will testify. Yun ang sabi niya. So, I think that, at this point, all of this hullabaloo about this cocaine video, if you were a real president, you would go out there and stop all of it by having that drug test. So to me, again, Maharlika, with all due respect, amazing work that you've done to make sure na authentic siya. But for me, the refusal of this president to have a follicle drug test is the best evidence that this is authentic. And again, worse of his drug addiction. So, yun yung what attorney wants to say something. And the refusal of Congress to initiate a proper impeachment proceeding, considering that you are willing to testify and that document is willing to be able to be presented before Congress, and it is quite mystifying also the silence of the traditional mass media, and the silence of the Senate, and the silence of all members of the armed forces and the Philippine National Police to demand accountability, and the church, yung mga traditional natin na moral cup holders na tinatawag. Why are you not speaking about this one? We are not even saying that the president is
cocaine user at this point na parang ano. Ang sinasabi lang natin is that we have this video, let us look into this because it affects all our children in the future and the governance of this country. Second is that we are just simply demanding from the president na let's put these things to order. Wala na yan. Just once and for all, ibalik natin ang tiwala ng tao sa bayan na hindi tayo pinamumunuan ng cocaine addict. Just have a public drug test. There's nothing wrong with that. It's just a simple demand coming from the people requiring accountability and transparency from the elected public officials. At the end of the day, yung lahat ng sahod niya binabayaran ng taxpayers' money. We have all the right to demand that. Yeah, madagdag ko lang Attorney and Doc Lorraine. Obviously, talagang itong video na ito, alam ni Marcos Jr. na siya ito. Dahil kung matatandaan ninyo, mga kababayan, noong July 22 dyan sa Pilipinas, nung araw ng sonda nila, di ba, ang bilis-bilis silang idepensa ito na ito daw ay AI. So, pinag-uusapan pa lang natin dito, yung video ba ay AI generated or tampered. So, now napatunayan na natin. At tinakot nila ng DND, ni Abalos, lahat sila, PNP, NBI, na wag daw i-share o i-repost itong video na ito kasi ito daw ay deepfake or AI generated. At kakasuhan nila, hahabulin nila yung mga taong nagpapakalat kasi ito ay tampered. Dito sa stage na ito na pinatunayan ko sa inyo mga kababayan na sinungaling sila. Na hindi ito face swap, hindi AI generated, walang alteration na nagaganap. Ngayon, pupunta tayo dun sa stage na siya ba talaga ito? Okay, sabi ko nga kanina, parang sa dami ng population ng China or Korea, let's say China 1 billion, talaga bang meron tayong capacity or resources to look for someone na kahawig niya para lang tayo ay sirain siya or hindi? But anyway, kung kaya nga challenge ko sila, Attorney and Doc, no? Challenge ko sila na why don't you guys file a case now na ang pinapakalat ko ay fake or AI? Kasi sabi ko, doon kami magbabakbakan sa court, doon ngayon pupunta tayo doon sa stage na forensic yung video ni Marcos Jr., okay? Yung video ni Marcos Jr. na, mga video niya ngayon, para i-compare dito sa subject na ito. Pero madugo. It's so expensive that I don't wanna do that anymore. I mean, not anymore, but right now. Why should I spend money? Right now. Dapat nasa kanila yung burden of proof. Ang importante sa akin, maipaliwanag ko maipakita ko sa taong bayan na authenticated na yung video po, hindi siya deepfake, hindi siya face swap, or hindi siya AI generated. Then pag nag-file sila ng case, meron naman ako nakausap na other forensic expert na we can do that to analyze yung kanyang recent video, yung mga whatever, manifestation, gestures, at, eksperto na po ang mag-explain yan later. Pero sa ngayon, enough na wala silang reaction dito. Yeah. Enough na wala silang reaction kay Cathy Binag kasi guilty sila. Alam ni Marcos Jr., ako, kahit na hindi pa kami dumadating sa korte based on this authenticated. Kaya malakas loob ko, Dr. Reyne. Malakas ang loob ko na i-challenge sila na file a case against me para doon tayo sa korte magbabakbakan. Yung mga pananakot niyo sa taong bayan na magsuspend pa kayo ng pera, yung bangag na gobyerno na mag-create ng task force pulburon kasi tutugisin nila yung mga taong bayan na nagsishare na deepfake. Doon talagang makikita mo na defensive at gustong protektahan ng syempre ng mga appointees nila Abalos, ang bangag na presidente. Bakit tahimik sila dito kay Cathy Binag? Kung ito ay gusto nilang sabihin na si Marcos Jr. ay hindi nagpupulburon, hindi ba criminal case sa Pilipinas ang libel? Bakit hindi nila file ng case si Cathy Binag? So malinaw, takot sila kasi alam nila, baka lumabas pa ang USB. So, makita ninyo na ito mga to ay mga duwag. At sila ay mga sinungaling at gusto nang takutin ng taong bayan na wag mag-share nito kasi ayaw nilang malaman ng buong sambayanan na meron tayong presidenteng adik sa pulburon o sa coke. Sa akin, isang sa malaking angle dito, yung katahimikan ng media kasi recently lumabas si Spokes Harry sa isang sa Channel 5, TV5. And then they were talking about Pogo. And the moment na mention si Spokes suddenly said the revelations of Cathy Binag para silang nasunog. No, they didn't want to talk about it. They didn't want the main name of Cathy Binag mentioned. So it's not just government. Yeah, of course, this government baboy talaga itong gobyernong ito.
No, na ginaganyan tayo, na binabastos tayo. No, so, it's not just them, but it's also media. Imagine there is an eyewitness of the president, of the sitting president, na snorting cocaine 5 occasions, and yet, media's not picking it up. In fact, there was a Manila Times journalist na kausap ko. I was asking him, why are you not picking it up? I was just having a discussion. And you know what he said? This is Red Mendoza. You know what he said? He said, well, it's a fake video. How do you know that? How do you know that the cocaine video, you're not talking about it? Well, because Lucas Bersamin said it, and he's the ES. Can you imagine that kind of answer from a journalist? You're supposed to He's be not the a one forensic expert. investigating this, no? The abuse of power. Yeah. You're supposed to be there. But that is what is happening to our country. Yung sinasabi mo kasi, Maharlika, di ba? Dapat investigate nila ito, But they'll never do that because napakita na ng Marcos presidency yung bulok na puso nila. Na they will do everything to hang on to power. And this is a big obstruction. Napakalaking. So they will just ignore it and ignore the Filipino people's demands, and mamatay na tayong lahat with all the wrong decisions, horrific decisions that this president is making. No? Okay. Yeah. Kaya just to add, no, in the first place, dapat ang una nilang kinasuhan dito dating Senator Nikki Cosseteng. Dahil during the campaign, talagang pinangalanan niya. And now, si Pangulong Duterte. So, wala silang reaction dito kasi they all know na talagang si Marcos Jr. at now, yung buong pamilya niya, talagang addictus, benedictus, ika nga. So, at ito namang mga media na ito, yes, sabi nga, they're like fourth estate. Mayroon silang accountability sa taong bayan na mag-ulat ng walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. But in fairness, no, to Mr. Bobby Tiglawa ng The Manila Times, ay inulat niya to. So, thank you, sir, for for reporting this. But parang what I like about these times, no, of course it's mabigat lahat ito, no, napakabigat. But the Filipino people were being given that gift, no, that gift of clarity. Napakaliwanag. Napakaliwanag ngayon bakit tahimik ang simbahan, bakit tahimik ang media, bakit ang Congress, ang Senado. Wala na talagang prinsipyado na tao na tumatayo dyan at nagsasalita, except for a few. Siguro si Senator Bato, no? At least there's some movement about this, but even it's parang medyo bitin, no? Pero nakikita natin ang katotohanan kung sino ang totoo sa atin at kung sino hindi. No? So, malaking malaking regalo yun, yung clarity, no? I think some of them tumatahimik siguro because they are scared of another Duterte presidency. But for me kasi, is your hate for the Duterte is greater than your love for your own country? Yeah. No? Because if that is so, ibig sabihin, you never love your country in the first place. Yeah. Simple lang naman na, sa young guns na yun sa Congress, you have the power of subpoena. At testificandum, mga dosisticum na tinatawag, to compel witnesses to attend your hearings, to bring documents. Why not ipasabpina mo si Cathy Binay, si Nikki Cosseteng, si former President, si Morales, and all these people who have personal knowledge regarding the utility and usage of the President of cocaine? Bakit hindi niyo gawin yun? Because this is a matter of public issue. Kayo ba, no? In your frame, kayo ba ay sumasang-ayon ng government natin is being led by a person who is using cocaine? Is that something that is acceptable to you? I think, no, apart from that, no, I think yung mga nakaupo ngayon, no, na pinagtatakpan si President Marcos, yung mga nasa gabinete niya at saka yung mga nasa HOR Senate, no, I think the taste of power is so much more heady, mas nababaliw sila dyan, mas nasarap sila kesa sa pagmamahal sa bayan. So yun yung nakikita ko dito. Yeah. No? Wala kang karapatan. I think, wala kang karapatan. I think, attorney, no, you go first. sorry, attorney. Oh. Okay, so I think, based doon sa sinabi mo kanina na ipasupina itong mga nabanggit mong personalidad, idagdag na natin yung NBI at saka si Abalos. Kasi yung pinagdidiinan niya doon sa forensic result nila, yung tenga. Sabi ko nga, wala silang pinreset na methodology kung ano yung way ng pag-analyze sila katulad ng expert na ito. Para marinig din natin kung saan ba nag-aral o saan ba kumukuha ng basihan itong pinresent nila ang forensic expert daw ng NBI. Kasi nakakahiya sa ating mga kabataan yung mga mag-aaral ngayon na ginagawa nilang bobo
Okay? Yeah. So kasama natin sa subpoena yon. So nananawagan tayo kay Senator Bato, no? Kung magkaroon ng pagtuloy ng hearing nitong droga nga or PDEA leaks. You know. Attorney, are you gonna say something? Yes, ang sa akin lang naman is for the institution ng Philippine National Police, wala kayong karapatan na manghuli ng kahit sino mang nagraragbi sa tabi-tabi ng kalsada kung hindi nyo kayang hulihin ang nasa Malacanang. Yun. That's true. Grabe. Yeah. Sakit mo na. Okay, so Yeah. one of those horrifying displays of this president's incompetence and indifference and his heavy-handed decisions, no? Yung parang hindi lang parang martial law na talaga tayo. Yung nangyayari sa KOJC, no? And for me, again, it is a reflection of the state of his mental condition as a president. Aha. Kasi Maharlika, may we have a news report about it, no? Like right now, and I want you to watch it. Yung mga police na nagja-jogging sa tapat ng KOJC religious compound na halatang-halatang nananakot, no? Okay, can we please play it? Since April 13, 2005, Ang taimtim na pananalangin ng mga misyonaryo ng The Kingdom of Jesus Christ. Muling ginambala ng mga pulis. Pero ngayon, kakaibang estilo na naman ang ginawa nila. Saan ka ba nakakakita ng mga daan-daang naka-full battle gear na pulis habang nagja-jogging? Dito lang yan sa tapat ng The Kingdom of Jesus Christ, alas 5 ng umaga nitong araw ng Martes. Gaya ng madalas nilang gawin, mga mata lang nila ang tanging nakikita at nakatabon din ang mga nameplate. 2005, is no longer involved. Pero nang biglang tumunog ang sirena sa loob ng KOJC Religious Compound, biglang nag-U-turn pabalik sa Camp Katitipan ang mga pulis. Son has completed the work of salvation. He is now enthroned as King of the new creation. Sa panayam ng SMNI News kay Senator Bato de la Rosa, bagamat hindi mapipigilan ang nais nilang mag-jogging dahil yan ay pampublikong kalsada, klarong-klaro aniya ang kanilang pakay. Talaga na masyado talaga kung ano yung purpose niyan. Kung i-intimidate ko sinong dapat ma-intimidate. Sige lang, take and take lang tayo. Nothing is forever. Matatandaan na ginawa rin nila ito sa Barangay Tamayong kung saan matatagpuan ang Prayer Mountain, isa sa mga KOJC Religious Compound na nilusob noong June 10, 2024. Nagsagawa sila ng foot patrol sa nasabing barangay at wala ring imik ng tanungin kung ano ang kanilang pakay sa lugar. Nagdulot ito ng pangamba sa mga residente ng Tamayong, lalo na sa mga bata. Pino na rin ni Senator Bato ang labis na puwersang ipinapakita ng mga kapulisan na halos kinakalaban na nila ang mga Davaoenyo dahil lang sa kanilang nais na maaresto si Pastor Apollo C. Quibloy. Interquest na maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Halos lahat na ng tao ng Davao kinakalaban na nila, hinaharas na nila at kanila nang ina-antagonize. Mali po na approach yan. Maling-mali na approach yan. Dagdag pa ni De La Rosa, nag-aaksaya lang ng resources ang pambansang pulisya. Aniya, injustice ang kanilang ginagawa sa Davao. Hinahanap mo isang tao, 4 na tao na may warrant of arrest. Granting na yun nga, duty niyo yan, nahanapin yan. But in doing so, you need not antagonize the whole community of Davao City na parang hinaharas na niyo palagi, nagsushow force na lang kayo palagi. That's a waste of resources. You intimidate your own people kasi hindi niyo makita yung hinahanap ninyo na may warrant of arrest. I-intimidate na niyo ang kalahatan ng mga tao. That's unfair. That's injustice. That's unjust sa mga tao ng Davao. Kamakailan lang ay nakatanggap ng impormasyon ang KOJC Legal Counsel mula sa isang reliable source na muling lulusubin ng mga pulis ang mga religious compound. Dahil dyan, may babala si Attorney Israelito Turion. This serves as a warning po sa mga kaibigan po natin ng mga Davao City Police, no, na gagamitin sa second wave daw. Nakareceive ako ng text messages kanina po na nag-create daw ng team na lulusob na naman daw sila dito sa compound ng KOJC. Pakisabi lang po sa inyong general na kung wala kayong alias warrant of arrest, no? Ilang beses na po kayo nag-serve po dito sa
KOJC, definitely the KOJC authorities may not allow you anymore to enter the properties voluntarily, no? And you might be included in the cases that will be filed. Pasensyahan na po, wala pong personalan ito. Please require your general. Ask your general, sir, meron ba tayong alias warrant of arrest po dito? Kasi kailangan tayo na mag-file ng motion pursuant to the rules eh. Madaling araw ng June 10, 2024, nang lusubin ng pinagsanib na puwersa ng PNP SAF CIDG ang 4 na religious compound ng KOJC na nagdulot ng takot at trauma sa mga KOJC missionary at sa mga bata. Nagresulta rin ito sa pagkasawi ng 2 miyembro ng Blaan Tribe sa Kitbog. August 5, 2024 naman, nang lusubin ng mga pulis ang KOJC farm sa Barangay Tamayong kung saan pinagsisira nila ang mga kabahayan ng mga KOJC missionary. Sila ay pinadapa at tinutukan ng mga dekalibreng baril. Wow. So, ang nakikita ko kasi pag pinapanood ko yan at pag nakakausap ko yung mga taga KOJC, no, naririnig ko yung hinaing nila, yung sakit ng loob nila para talagang gawain ito ng isang drug addict, no, yung ganyang klaseng kapraningan at yung pagmamalabis at pagmamarahas, no. Hindi ito produkto ng normal na mga nag-iisip. At ito ang ginawa, kasi sabi ni Senator Bato, injustice sa mga taga Davao, injustice sa Pilipino ito. Injustice ito sa humanity. Yung mga ginagawa nila na pagmamalabis, no? Alam mo, if you have time na mag-jogging-jogging dyan, na naka-ano yung mga nameplate, we had been besieged by many missing people, missing children, missing individuals. Wala pa kaming clarity, no, as a Filipino people. Well, hindi pa na alam kung ano nangyayari. Tapos lumalabas pa yung issue ng organ harvesting that the NBI director presented yung 2 suspect na nag-operate ng organ harvesting. So, we have a lot of issues to tackle about. We have a lot of issues to be concerned about. Bakit ka pa jogging-jogging dyan sa harap ng ano? You have been there for so long. Just do your job and let's move on. Kawawa yung bahay natin. For me, for example, tingnan mo sa Facebook alone, no? Almost every day may new names ng nawawalang bata. Is that not a concern to you? You know what, Attorney, no, and Maharlika, mga kababayan, with all due respect to our public service that I have not lost my faith on, no, I know that you are serving, the vast majority of you are public servants and you are serving despite having a president like this, no. Yung sinabi ni Attorney, no, na napakaraming problema ng Pilipinas, ba't hindi kayo magsilbi? Bakit kayo nagsisiksikan dyan sa square, how many square kilometers ng Davao, no, ng KOJC? Bakit hindi ninyo gawin ang trabaho ninyo? And I have an answer to that, Attorney Maharlika, mga kababayan. The moment Marcos sat in office, it was so clear. No, he didn't seek the presidency to better the lives of the Filipino people or to serve us. No. It's become so clear. Yeah. No, he's there to hang on to power, to perpetuate themselves in power so that they could get their money. And nothing about the Filipino people. And now we see this at the KOJC. No, maliwanag na maliwanag. Maharlika. Yeah. Ang nakakalungkot sa ating mga kapulisan, they allow themselves para gamitin ng mga kabangag. Okay? Para iharas, iabuso ang kanilang sinumpaang what do you call it, trabaho, para protektahan ang taong bayan. Pero nakikita mo talaga na ang galawan nila ay hindi lang pang rebelde, parang mga pang terorista na willing gumurgor ng isang mga inosente. Eh di ba ano ang sabi ni PNP ni Marbil na sila ay shortage of police personnel kaya nila ni-recall yung mga police na nag-secure ng safety ni Inday Sara. Eh ilan yung mga yun na nakita natin na nagmamarsa ng mga mukhang sabi ko nga, mga mukhang rebelde talaga. So, ilan yun? Tama ka, attorney, na ang daming mga crime ngayon, mga nawawalang bata. Di ba? Bakit hindi nila ibuhos yung kanilang panahon doon o yung kanilang serbisyo para hanapin ito, mga batang ito, at or protektahan na sana wag nang lumaganap itong mga pagdurukot sa mga inosenteng mga kababayan natin. So, ang daming pulis
na ang isa lang nilang tina-target, ang hinahanap nila, isang tao. Dapat yung mga acting nilang ganyan, doon sila sa Malacanang. Kasi nandoon yung mga bangag, yun ang i-raid nila. Dahil makakakita sila ng maraming ipinagbabawal na white powdery substance doon. At if you talk about what, dati pinagbintangan din nila, di ba, na si Pastor Kibuloy na mayroong tinatagong mga armas. I remember that. Doon sa interview, bigla ko naalala no, sa interview ni Cathy Binag, na sinasabi niya, itong mga kaibigan, mga BFF ni Marcos Jr., like yung mga Florendo, Lagdameo, na SAP niya ngayon, Special Assistant to the President, ay meron silang mga armas. Diba? Dapat yun ang tinitignan ng itong mga taong gobyerno natin, ng mga mababatas, mga polis, yung mga revelasyon na yun, dapat yun ang i-raid nila. Baka, hindi lang isa, dalawa, tatlong mga armas. Baka tunituladang armas ang mga nakatambak doon sa mga BFF o mga kaklase ni Marcos Jr. sa pag-take nitong pulburo na ito. So malinaw, mga kababayan, na ito talaga sinisingle out. Ito yung tunay na sinisingle out na tina-target si Pastor Kibuloy at ang mga innocent. Yeah, okay, so naputol. Ginurgur si Maharlika. So, but we understand what she was saying, no? Naintindihan natin sinasabi niya. Will she be brought back in? So anyway, yung gusto ko sana sabihin, kasi we've run out of time, no? Kung makakahabol pa si Maharlika dito sa closing natin. Recording in progress. Okay, she's back? Okay. Okay, so, napakasakit sa pakinggan kasi nung sinabi ni Maharlika, no, na eventually, are we closing already? Have we run out of time? Okay, so, kung makakahabol si Maharlika, mga kababayan, so, we've run out of time, mga kababayan, no. Ako na lang muna, attorney, no. Ayan, Maharlika's back. Maharlika. Yeah, let her finish what she was saying. Go ahead. Yeah, go ahead, Maharlika. So, okay. Yeah, going back. Okay, so yun na nga, mga kababayan. So ito'y malinaw na tina-target talaga si Pastor Kibuloy at ang kanyang mga members. Hindi ito usapin lang ng Davao. Yes. Ito'y usapin ng bawat mamamayang Pilipino. Correct. Na pwede din itong gawin sa iba't ibang mga lugar. Kaya lang ngayon, sinisingle out nila o tina-target nila ang Davao kasi talagang gusto nilang, not only Pastor Kibuloy, talagang gusto nilang harasin ang mga Duterte at ang mga supporter o lahat ng mga Davaoenyo. Wala silang respeto kasi inabuso nila ang kanilang kapangyarihan. Kaya nga po nangyayari yung ganitong pang-aabuso dahil meron tayong isang bangag na presidente, meron tayong kidnapper, bangag din na first lady, lahat, smuggler and everything, at ang pamilya niya at ang mga nakapaligid sa kanya ay mga bangag din. Kaya lagi kong panawagan sa vlog ko, people, not only in Davao, all over the Philippines, you have to speak up. Sobra na yung ginagawa ng mga ito. Masahol pa ito sa martial law na ginawa ng tatay niya. Hinigitan niya. Worst, kasi may social media na tayo ngayon, nasa digital age na tayo ngayon, na bawat isang snap mo lang makikita mo, mga kababayan, nakikita ninyo. Pero tahimik itong mga protektor ng gobyernong bangag. Sino yung mga tahimik? Yun, yung mga legislators at itong mga paid stream media. Correct. Maharlika, I like your point na sinabi mo na sinisingle out ang KOJC. Pero ginagawa ito sa lahat ng maraming Pilipino. Even as we speak now, I wouldn't be surprised. Ang swerte lang ng KOJC na merong SMNI at naikikwento namin. Kaya hindi ito tungkol lamang sa SMNI, sa KOJC. Tungkol ito sa bawat Pilipino kung kaya nila itong gawin sa isang public figure na highly beloved, si Pastor Kibuloy, na may 7 million followers. Kaya nilang gawin ito sa ordinaryong Pilipino. No? So, yun yung nangyayari sa ating bansa ngayon. At saka itong sila Migs Nograles at saka si Chino Almario, mga taga Davao ito. Yan yung mga young goons. Ba't hindi kayo magsalita tungkol dito? No? At alam natin kung bakit. Kasi how do I even start? It's because it's the Marcos administration na ang ano talaga nila ay pera talaga at kapangyarihan. At siguro, meron silang na pangakuan sila, no? Meron silang deal dyan at yan yung mga naririnig natin kung bakit sila ganyan. So anyway, we've run out of time. Maharlika, your last words to our audience. Yeah.
Muli, maraming salamat sa SMNI, sa KOJC members na nagiging matibay at lalong naninindigan na wag po kayo dyan magpapasindak. Magiging vigilant, i-ready ang mga camera dahil itong mga bataan ng bangag na gobyerno ay talagang they're there to, to harass you and willing yan sila manggurgor. Kaya talagang dapat mas maingay pa po kayo at tibayan ninyo ang inyong dasal, tibayan ninyo ang inyong tapang kasi eto lang yung meron tayo. Huwag tayong paapi, huwag tayo pasisindak, although sinusubukan tayo, pero the more na nagsasama-sama tayo, the more na hindi sila uubra. Dahil mas marami tayo. Mas powerful ang boses ng taong bayan. Kaya ako, kahit nasa malayong lugar ako, araw-araw ako'y nagmo-monitor sa mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil syempre, sabi ko nga, kailangan nating labanan itong mga bangag na ito. Kaya sa lahat ng mga nanonood, please, mag-speak out na po kayo, mag-speak up na po kayo. Hindi namin ito pinaglalaban dahil sa personal gain namin, pero para ito sa ating mga kapu-apuhan, sa inyong mga kapu-apuhan dyan sa Pilipinas. So wakasan na po natin itong bangag na ito, sobra na, tama na. Maraming salamat, Maharlika, at maraming salamat sa pagmamahal mo sa bayan. Attorney. Yes, ang bansa natin ay dumadaan sa maraming pagsubok ngayon, no? We have the issues of corruption, crimes, criminality, yung pagbabalik ng droga, yung issue ng pagtanggal ng issue ng PhilHealth, yung bagong issue na naman ng sovereign guarantee, yung flood control projects, the missing children. Our country is suffering so much right now, and the issue of drug is something that is depressing inside. Dapat hindi natin pinag-uusapan yan. Kaya tapusin na natin yung issue na yan and let our country move forward. If the president is using cocaine, get out of office. If the president is not using cocaine, then let the Dutertes and other critics to the line. Yan lang na naman yan eh. Para lang sa ating bayan, we just want to be clarified if the decisions being made by this administration is for the best interest of our country. Okay. Thank you very much, Attorney. Mga kababayan, there was a time na meron tayong Pangulo na talagang minahal tayo. At alam ko yan kasi katrabaho ko siya. Meron isang time sa ating kasaysayan na merong isang Pangulo na totoo sa atin at ipinaglaban tayo doon sa mga totoong kalaban natin. Uncommon valor itong president na ito. Grabe yung tapang niya at dahil dyan na-experience natin ganito pala, totoong president, no? And I sat with the former president and it made me sad because he said, I think I failed. He said, I think I failed as a president because grabe pa din ang kahirapan. Naghihirap pa rin ang taong bayan. And here you are, you're always saying nice things about me. Did I really succeed? He said, I think I failed. He went like that. But Mr. President, no, you didn't fail. I think that us having experienced for the first time in our life a real president who fought for us and who taught us how to fight for our country, that is not failure. You woke us up to the excesses of the oligarchs, the drug addicts, the syndicates, so many of them, even the United States. You woke us up, and that is not a failure. So I would like to go back to that yung saying, when the student is ready, the teacher will appear. But when the student is really ready, the teacher will disappear. So we are really ready, Mr. President. We have learned very much from you. You have taught us so much. And you made us very proud, and now it is our turn to make you proud. So maraming salamat mga kababayan for loving our country the way you do. So, there you go mga kapatid. Sa totoo lang, very touching yung naging message nila dun sa final part. Which is true na yung bansa natin ngayon ay wala nang patutunguhan dahil sa presidente natin na kiniklaim nga nila na bangag nga. Yun nga, ang naging ano lang sa akin dun, parang yung part na sinabi ni Attorney Bosantong kanina, ni Attorney Marlon, na wala silang karapatang huliin yung mga nagrarugby sa daan. Kasi nga, kung tutuusin, hindi nga itong nakaupong presidente, ayaw nga magpa-drug test di ba? So,
tama din yung sinabi nila na yung silence niya or yung hindi niya pagpansin or pagdedma niya sa hinihiling ng mga tao na magpa-drug test siya. Dun pa lang, halata mo na talaga na, parang pinapatunayan niya talaga na totoo yung parata. Kasi nga, natatakot siya na in case man na magpa-drug test siya, ay talagang mabubuking siya. Well, ganoon naman talaga, wala naman siyang ibang mapupuntahan. Doon at doon pa rin naman siya. Talagang kahit anong gawin niya, hindi na niya napagtatakpan. Kahit pa sabihin mong i-discredit nila lahat ng mga evidences about sa kanya, hindi na niya yan matatakasan pa. So, yun, nakakalungkot lang talaga yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. So, yun mga kapatid, until next content ulit natin. That's for today muna. Thank you. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.